Wala po kayong katulad, Panginoon. Karapat-dapat kang parangalan at pasalamatan. Jesus, you are our King of Kings, and you are the Lord of Lords. Salamat, Panginoon, sa napakagandang araw na ito na binigay mo muli sa amin para kami sama-samang magpuri, sambahin ang iyong dakilang pangalan. As we even celebrate, Father God, the Mother's Day today, thank you so much, Father God, because truly you are the one who give us life. Habang kami lumalapit sa iyo, Diyos, nagpapakumbaba po kami, humihingi ng kapatawaran sa anumang kasalanan na nakikita mo sa oras na ito na maaring maging hadlang sa pagkilos mo sa amin po mga buhay. Lord, linisin mo po kami ng iyong buhay at banal na dugo. Sa oras na ito, O Diyos, idamit niyo po sa amin ang damit na iyong katwiran. Lord, maghari kayo sa aming kalagitnaan and bless your people who seek first your kingdom and your righteousness. Ang sabi mo, Lord, pag-inunan namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, lahat ng aming mga pangailangan ay idaragdag mo. So Lord, bless your people as they give their time and worship to your name. Protect also all our brethren who are still on their way, coming over, Panginoon, sa worship center. Bless all the worship services ng JA1 churches, the more than 300 churches ng JA1 nationwide and worldwide. Lord, protect all the J1 people, as well anoint all the pastors as their preach your words. Salamat po. Pangako namin, ikaw lang ang aming itataas at mapaparangalan. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. You may be seated, please. The Bible says in the book of Luke, chapter 4, verse 18 up to 19, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the anointed one, the miracle-working God. Praise God. Good morning. Oh, let's declare J1 culture. Okay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. J1 culture. Praise God. Happy Mother's Day. Woo! Mothers, happy Mother's Day. It's your day. Praise the Lord. Mararamdaman ng maraming mga mothers ngayon ang napakaraming pagbati ng mga kapwa nila mothers, at the same time, especially ang mga anak na pinagpaguran talaga ng kanila pong mga ina. Na kung may pag-uusapan pong pagod, wala pong hihigit sa pagod na isa pong mother. Parang sumimangod bigla yung mga fathers. Pasensya na kayo. Ito ang araw ng mga mothers Okay? Kaya sa lahat ng mga nasa mga online worship members po natin, Happy Mother's Day sa inyo pong lahat. At kayo naman mga anak na nandiyan dyan, ay batiin nyo ang inyo po mga mother ng Happy Mother's Day. At halikan nyo po sila at sabi nyo, I love you, mommy. I love you, mama. I love you. Praise God. Sino po ditong anak na lagi pong nagsasabi ng I love you sa kanya pong parents? Ayan. Ang aking pong mga anak ay lagi ko naririnig bilang father. Much more kay Sister Lynn. I love you, mama. I love you, pa. So, ang sarap pakinggan po. Okay. Now, since this is a Mother's Day, I'm going to share something to you about honoring mothers.
Parang hindi na yata makikinig ang mga father ngayon. Makinig po kayo kasi sa kailan na Father's Day? June? Yan. Mothers muna ngayon. Ha? Okay. Okay, honoring mothers. Mayroon po ako nabasa kaninang umaga. Ito pong Proverbs 20, verse 20. Pakiclick nga itong Proverbs 20, verse 20. Ang sabi niya dito, if you insult your father or mother, your light will be snuffed out in total darkness. Ulitin ko muli ha. Proverbs 20, verse 20. If you insult your father or mother, your light will be snuffed out in total darkness. Kapag ininsulto mo ang iyong ama at ang iyong ina o ang mga magulang mo, parang ilaw na walang ningas ang wakas ng kanyang buhay, ng iyong buhay. Kaya ginamit yung word dyan na sino mang magmura sa kanyang magulang, halaka. Sino mang magmura, pag sinabi pong insult, pagmumura sa kanyang magulang, parang ilaw na walang ningas ang wakas ng kanyang buhay. Now, alam niyo po ba na ang Mother's Day ay isang special occasion na i-honor at i-appreciate po natin ng matindi pong appreciation ang ating po mga magulang. Bakit? As we celebrate this day, kailangan daw po nating i-reflect on the timeless wisdom found in the Bible regarding the importance of mothers and how we can honor them. Ang totoo, hindi lamang dapat Mother's Day natin po i-honor ang ating pong parents. It must be every day. Dahil nakita ko sa Bible, itong mga sunod na ilustrasyon na aking pong ipapakita sa inyo, makikita nyo lahat kung paano pala dapat parangalan ng isa pong mother. Pero simulan po natin ang first, dito pong unang illustration po natin sa Proverbs 31 verse 26 up to 28. Ito po yung warang magulang, virtuous woman ang tawag po dito. Okay, the virtuous woman, she opens her mouth with wisdom. Ganda. She opened her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praised her. Yan. Sino po ang nagsulat po nito? Si Haring Solomon. Na ang isa po palang magulang, ang isa pong ina, ang kanya pong salita pala ay puspos ng karunungan at turo niya ay pawang katapatan. Do you not know na kung mayroon pong number one na magtuturo sa mga anak ay ang ina? Why? Habang sila nagbubuntis, kinakausap na yung baby. Excited po sila. At kapag ito'y nailuwal po nila, nakalimutan kaagad ang pains na kanila pong naranasan habang nagli-labor. Pagkapanganak at pagkapanganak, sobra na ang saya nila, tapos kaagad yung hirap. At excited na mag-alaga sa kanila pong mga anak. At wala pong ina na tuturuan ang kanyang anak ng pangit. Kung mayroon man, aywan ko lang. Pero kalimitan sa mga ina, ang laging ituturo sa kanila pong anak
ay pawang kabutihan. Tama po ba mga mother? Yes. At kung ano ang kanila pong pag-aalaga dito ay higit pa sa pag-aalaga nila sa kanilang sarili. Pinapadede, binibihisan, araw at gabi, sobrang pagod ng mother. Bakit ko nabanggit yan? Nakita ko po yan sa aking pong asawa. At nakita ko rin yan sa aking pong mother. Nang aking pong mother ay lagi pong nagsasabi, huwag mong gawin itong masamang ito lang ang mga dapat mong gawin. At dahil po dito, nagkakaroon ng mga anak na nagiging responsible. Makinig kayo mabuti. Kasi yung mother, they open their mouth with wisdom. And the teaching of kindness is on her tongue. Bakit kindness? Laging tinuturuan ng mother ang anak na, hey, huwag mong gagawin ang mga bagay nito, ikay maging mapagbigay, ikay maging mapagmahal. Ang una nagtatanim ng magagandang bagay sa anak ay ang magulang. Bakit? Gusto ng magulang na umani siya ng tama sa kanyang mga anak. Yun po ang totoo. She looks well to the ways of her household. Siya ang house manager. Yan po ang mother. Siya ang house manager. Alam niyang sulok at kasulok-sulukan ng bahay. At alam niya kung paano niya i-prepare ang pangailangan ng kanyang buong sambahayan. Of course, si father, siya po ang supplier, but the one who managed the house is no other than the mother. Tama ba mga mother? Yes. Sila po yung nagluluto, sila po yung nakakaalam kung may pagkain pa ba o wala na. Sila yung gumagawa lagi ng paraan. I remember my mom. Ang mother ko po, kami po ay 8 pong magkakapatid. Ang father ko ay isa pong mangingisda. Ang aking pong mother ay isa pong labandera. Ang aking unang nakita sa kanya ay kung paano siya naging masipag at she see to it na may pagkain kaming 8 magkakapatid. Kaya lagi siyang may imbak na bigas. At kinakausap niya kami. Of course, nagagalit siya kapag hindi kami sumunod. Bakit kailangan niya magalit? Kasi gusto niya na maging maayos ang buhay namin. And one time, ang aking pong mother na labandera, ang pinaglalabahan po niya lagi ay ang mga inchik. Kumukuha po yan ng mga labada, tama ba yun? Labahan sa mga inchik. At ang ako naman, sa mura ko edad, lagi nakakapit sa saya ng aking pong mother. Then, ang bilis po niya maglakad sapagkat kanlong-kanlong o sinusukong, ayan. Anyways, basta binubuhat niyang gano'n na. Kaya ako, hindi na niya hinahawakan, kundi nakahawak po sa kanya pong palda. At the age of 3 or 4, I can still remember that. Then one time, ang aking pong mother, habang naglalaba doon po sa balon na yon, ako po ay gustong humingi ng candy. Sabi ko, Inay, pengin naman ng candy, pamili ng pera, bigyan mo naman ako, bibili ako ng candy. Ang sabi niya sa akin, anak, wala akong pera. Hindi pa ako tapos maglaba, hindi pa ako binabayaran. Sabi, sige na po, bigyan niyo po ako ng pambili ng candy. Sabi ng akin na, sige, ibenta mo ako doon kay Indik. Doon po sa may-ari ng tindahan para may pambili ka. Alam niyo, narinig ko po yung ibenta mo ako doon kay Indik. Lalo ako umiyak. Why? Mawawalan po ako ng ina. Mula noon, hindi ko na kinulit ang mother ko.
Tinitignan ko na lang siya dahil ayaw ko siyang mawala. Alam nyo, mula noon natuto na ako na hindi manghingi ng anumang bagay sa akin pong kapwa. Wala akong natatandaan na ako'y nanghingi para sa aking sarili. Why? Natandaan ko yung pong sinabi ng aking ina, ibenta mo ako para magkaroon ka ng candy. Mula noon, ayaw kong may namumulis siyang tao. Yun ang natutunan ko sa aking pong mother. Then, lumaki po kami. Maayos naman lahat ang buhay po namin. Dahil ang nakita ko doon, basta't may pagkain, ang aming pong habagkainan, dahil po sa kasipagan ng mother ko, masaya na ang mother ko. Yung pala, ang mother, na nabanggit ko kanina, isa po siyang manager, she see to it na may pagkain ang kanyang mga anak. Sino ang mother na ganon? Sino ang mga mother na ganon? Yes, they are full of wisdom. Pati yung kindness, hindi sila basta-basta nagagalit. Alam nyo, pag nagalit ang mother, ayaw niya ang ginawa mo bilang isang anak. Of course, baka naman may palamurang madugulang dyan. Hoy! Gising na kayo! Alam nyo, depende dapat yan. Pero kapag malupit ang isang mother, ay sandali, isipin mo din bakit ka pinagmalupitan. Baka mali ang iyong ginagawa. May kausap ba ako dito? Kaya nga, she looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Pag kumakain sila, siguradong pinagpaguran nila yon. Dahil hindi pwedeng magnakaw o kaya kumuha ng pagkain sa marumi. Tama ba yung Tagalog ko? Hindi pwede nang ipapakain ng isang magulang sa anak ay galing sa masama. Bakit? Alam nila yon, kapag galing sa masama ang ipinakain sa anak, magiging masama din ang anak. Kaya sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Sino po dito ang masipag? May mga magulang po na donya. Utos dito, otosera ang tawag po doon. Okay lang yan. Kung otosera ka, kung mayroon kang mga kasambahay. Pero kapag ikaw ay sa magulang na otosera, na hindi naman kayang gawin ng anak mo, ikaw na ang gumawa. Maging good example ka sa kanila. Then later on, ang indirect and direct teaching mo sa kanila sa pamamagitan ng example mo, then these children of yours will surely become responsible sons and daughters sa iyo. At sa kanila pong paglaki, ay matutulad din sila sa iyo. Kaya naman, ang sabi ni Haring Solomon, pinupuri siya ng kanyang asawa. Yan. Pinupuri siya ng kanya pong asawa. So yun po yung una, ang isa pong warang magulang, siya ay masipag at lagi iniisip ang kanya pong mga anak. Kaya kung babasahin natin ang Proverbs chapter 31, nandiyan po lahat ang tinatawag na katangian ng isa pong magulang, ng isa pong mother. Na sila po ay mga industrious, wise, devoted to her family. Her children and husband honor and praise her virtues. Malam niyo mga kapatid, kaya nga lagi ko naaalala yung po mother ko, mahirap lang po kami. Pero nakita ko ang kanya pong kasipagan. Hindi kami napabayaan. Nabuhay kaming 8 magkakapatid na may magandang buhay. Why? May mother na naging waran kami. Alright. Kaya, number 2, bakit kailangan ang mga mothers na ito ay kailangan natin parangalan? Ang sabi ng Book of Ephesians, chapter 6, verse
2 to 3, honor your father and mother. This is the first commandment. Ano raw? First commandment, that it may go well with you and that you may live long in the land. Pag minahal mo ang iyong ama at ina, may kalakip itong pangako. Ito ang kalakip na pangako. Giginhawa ka at magtatagumpay sa iyong buhay dito sa lupa. Sinong gustong magtagumpay? Sinong maging masaganang buhay? Mahalin mo ang iyong magulang. Bakit pag ang magulang ay sinuway ng kanya pong anak at nilalabanan, galit na galit ang magulang at minsan nagsasalita sila ng gagapang ka na parang ahas. Pag nag-pronounce ang magulang dahil sa galit sa anak, yun pa yung mangyayari. Bakit? Life and death is in the power of the tongue. Kaya, if kayong mga anak ay nagmamahal sa magulang, walang bibigkasin ang magulang na pangit sa iyo, kundi puro ipapanalangin ka, gaganda ang buhay mo kasi you bless them. But once you curse your parents, baka bumulong ang magulang at sabihin, ginanyan mo ako, wala kang utang na loob, sige ka. Alam nyo, mayroon palang divine protection ang Diyos sa mga magulang. Kapag minahal mo ang magulang mo, you are well protected by the Lord. Are you listening to me? Kaya ayaw ng Diyos na sumpain ng anak ang magulang dahil ipagtatanggol ng Diyos ang magulang. Kapag sinumpa ng anak ang magulang, ipagtatanggol ng Diyos ang magulang at ikaw ay hindi mapapabuti. Napakarami po ngayong mga anak, hindi maganda ang naging buhay because definitely they became disobedient sa kanila pong mga magulang. I am sharing these things to you guys. It is because bilang isang born-again Christian, kung mayroon mang una na susunod sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa magulang, ikaw yon. At ikaw naman ang magulang na sinasabihan ko ngayon, you are blessed sapagkat biniyayaan ka ng anak. Na kung meron ka mang gagawin, be a good example sa iyong mga anak at ang mga anak mo naman ay magiging good children sila sa iyo. And dahil po doon, both of you will prosper. That's why honor your father and your mother. Proverbs chapter 22, Proverbs 20, verse 20. Ulitin ko mo yung sinabi ko sa inyo kanina sa aking pong text. To insult your mother. Sabi nga niya, do not insult. If you insult your father and mother, your light will be snuffed out in total darkness. Nako, mawawalan ka ng liwanag sa buhay kapag ininsulto mo o minura mo ang iyong magulang. In fact, nakalagay din sa Book of Deuteronomy, ang anak na sinusumpa ang magulang dapat mamatay. May kausap ako? Again, sinabi ng Diyos po ito sapagkat well-protected ng Diyos ang mabait na magulang at ayaw ng Diyos na ang mga anak ay magbitaw ng curse sa kanila po mga magulang. Do you not know kung may magulang na masaya ay nagiging masaya, it is because ang kanilang mga anak ay very obedient sa kanila and they always support their parents. Do you want your mother to be happy? Konti na lang nag-agree sa akin. Do you want your mother to be happy? Then, love them, support them, give your best to them. Eh, paano ko naman susuportahan? Eh, lagi na ako minura ng aking
Ina, lagi na akong pinagalitan. Sandali, hindi bibihira ang magulang na magagalit sa anak na ang anak ay masunurin. Talagang pagagalitan ka. Alam niyo ba kung anong purpose ng galit at pamamalo sa anak? Ang purpose doon para ituwid ang anak at huwag mapariwara. Kaya pala nakalagay din sa Book of Proverbs na huwag mong ilalayo ang pamalo sa bata. Dahil sa pamamagitan nito, ililigtas mo sila sa kamatayan. Iba po yung malupit na magulang sa tinatawag na magulang na mapagmahal. Ang malupit na magulang, ito po yung hampas dito, hampas doon, na mas walang ginagawa masama ang anak. Minumura lagi ang anak. Malupit ang tawag po doon. Pero ang mapagmahal na magulang, bago paluin ang anak, ay ipinapaliwanag muna dito, bakit papaluin niya ang kanyang anak? Why? Sapagkat wise siya. Ayaw niya na magalit ang kanyang anak o magkaroon ng puot at galit sa kanya. Kaya ipinapaliwanag niya mabuti kung bakit siya papaluin. One time, sabi ng aking pong asawa, Sister Lynn, ang anak mo mukhang may ginawang hindi maganda kanina. Hindi siya sumunod. Alam mo nang gagawin mo? Sabi ko, bakit ako ang sinasabihan mo na anong gagawin ko? Nako, ayaw mamalo pala si Sister Lynn. Di ako namalo. Pinaliwanag ko ngayon doon sa aking anak si Zayn. Alam mo ba kung bakit kita papaluin? Opo. Anong ginawa mo? Ako po'y nanood ng bad. So anong gagawin ko sa'yo? Palo po. Hindi pinalo ko. Isang palo, napakasakit. Aray! Ulitin na ba? Hindi na po. Kaya huwag ilalayo ang pamalo sa anak. Alam niyo kung anong panakot ng anak? Iyak. Aray ko po. Hindi pa naman napapalo. Alam niyo, panakot po nila yon, pero huwag kayong padadala sa kanila pong pag-iyak. Paluin mo dahil yun ay pagtutuwid para hindi na nila ito ulitin. Palapakan natin ang Panginoon. Number 3, 1 Timothy chapter 5, verse 8. Alam niyo, bago ko puntahan po yan, yung pong tinatag na honor your father and mother, it is because even si Jesus Christ, inonor niya ang kanya pong mother dito sa lupa na si Mary. Maski na nung siya nakapako sa krus ng Kalbaryo, itinagubilin niya ang kanya pong mother kay John. At ang sinabi niya, sabi ni Jesus Christ, itinitiwala ko sa iyo, John, ang aking pong mother. Mother, ito na ngayon ang iyong anak. Bakit niya sinabi yon? Kasi pupunta na siya sa langit. Kailangan may mag-alaga pa rin sa kanya pong mother dito sa lupa. Kaya please, anuman ang sitwasyon, mahalin mo, alagaan mo ang mother mo. Alam niyo ba kung bakit? May kalakip muli na pangako, giginhaw ang buhay mo. Sino po dito ang anak na gustong kuminhaw ang buhay? Alam niyo, nakikita ko, kaya maginhaw ang buhay namin magkakapatid, mahal na mahal namin yung aming mga magulang. Namatay ang mother ko at the age of 89. Pero we supply everything, we give our best na pag-aalaga. No wonder why God prospered us. Kaya sa inyong mga anak, please, mahalin mo mabuti ang magulang mo. Giginhawa ang buhay mo. Amen. Now, nakita ko naman ito sa ibang bansa. Meron pong batas sa Amerika, either sa Canada o Europa, na kapag umidad na ang bata, ang anak ng 18 years old, ang mother po ay masaya. Magkahalong saya at lungkot.
Tanong niyo kung bakit. Isa pa. Dahil doon po sa Amerika, pag 18 years old na ang bata, hindi na siya pwedeng pakialaman ng magulang. Kaya ang ginagawa naman ng magulang, pagpasaway ang kanyang anak, sasabihin niya, I'm done. Get out in my house. Ganun katindi. Ito naman, pag mabait naman yung bata, ayaw niyong umalis sa magulang. Pero sabi ng magulang, okay, I'm done. Pero, ikay magtrabaho, paaralin mo ang sarili mo. Ang point ko dito, dahil po sa kalimitan ang mga magulang, ang mga anak ay pinupush na umalis na sa bahay, habang tumatagal, palayo ng palayo ang relasyon ng mga anak sa magulang. Yun ang reason kung bakit nagkaroon ng tinatawag na nursing home o kaya home care na ang nagpo-provide na ng kailangan ng mga matatandang magulang ay ang gobyerno na at hindi ang mga anak. Why? Because of that law, because of that practices na pag 18 years old na ang anak, kailangan ng umalis na sa bahay, maging independent na. Hindi tuloy na di-develop ang love. Salamat sa Pilipinas. Walang ganong klase ng batas na may asawa na sa bahay pa rin ng nanay at tatay nakatira. Graduate na lahat, sa bahay pa rin ng ama at ina nakatira. Okay din yun. Pero alam nyo, ang ganda ng ating kultura, habang tumatanda ang mother, ang nag-aalaga ay anak. Praise God! Mga anak, makinig kayo mabuti. Mahalin mo yung magulang mo. Hayaan mong kamatayan lang ang magpahiwalay sa inyong dalawa. Give your best. Maaaring sabi mong, sobrang pagod ko na, Bishop. Alam mo ba, hindi ko inisip man lang. Napaliguan ko ang nanay ko. Paliguan ko ang tatay ko. Bakit? Nagtanim naman ang nanay at tatay mo ng pampapaligo sa iyo noon na. Di ka pinaliguan ka nung bata ka? O, pinakain ka naman na. Normal lang na pakainin mo din ang magulang mo. Nakasimangon na ang mga anak. Ano ba naman yung Bishop? Akala ba magulang pinag-uusapan? Bakit ngayon anak na naman? Makinig. Alam nyo, tatanda rin kayo. Kayo mga kabataan, tatanda rin kayo, magiging magulang din kayo. Habang ngayon pa lamang ay dapat nyo nang marinig ang mga bagay nito nang sa gayon, you will have a strong family ties and you will be a happy family sa darating na mga araw. Kaya huwag niyong iisipin. Dahil kung anong huwag niyong isipin na pangit, kung anong itatanim mo sa magulang mo, yun din ang gagawin ng mga anak mo. Salamat sa bansang Pilipinas. Walang divorce. Kaya marami pa rin mga magulang na magkasama. Salamat dahil may mga magulang tayo noon na lagi inisip ay ang kapakanan ng kanilang mga anak. Na hanggang ngayon ang kulturang yon ang siyang ginagawa pa rin natin hanggang ngayon. Saan ka nakakita, ikaw na magulang, lagi mong iniisip pa rin ang pagpapamana sa iyong mga anak. Sino magulang na nag-iisip ng ganon? Kaunti na lang pala okay lang naman eh. Mas kung wala ka talang may papamana, edi okay lang. Pero alam nyo, mga anak, nag-iisip kaming lagi ng mga magulang na kami, kung sakaling kunin na ng Panginoon, meron pa rin kaming iiwanan na pamana sa inyo. Tama ba mga parents? Tama ba, Pastor na Vicky? Yes. Pero kapag hindi kami ginalang ng aming mga anak, ay siyempre,
Sasabihin namin, ibibigay namin ang aming natitirang kayamanan dito sa mga anak namin na mapagmahal. Di unfair na naman si magulang. Kung anong itinanim mo, di yun ang anihin mo. Pero again, sa J1 people, we will always sow the right words, blessing, and love to our children. Nang sa gayon, ang kanilang kultura na natanggap sa atin, ito'y mag-flow sa kanilang mga anak at kaapu-apuan natin. Pwede? Kaya, ang magulang na minamahal ng anak, humahaba ang buhay. Gusto na yata ng anak na mawala ng magulang kaya ayaw na magtanim ng pagmamahal. Mahalin mo ang magulang mo, hahaba ang buhay niya, hahaba rin ang buhay mo. Diba? Praise God! That's why ito ang gusto ng Lord sa atin. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, but if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Kaya kailangan pala natin na ipoprovide ang pangangailangan ng mga mahal natin sa buhay. Especially ang mga magulang natin. Dahil kapag hindi mo pinrovide ang pangangailangan nila, then higit ka pa raw sa unbeliever. Are you a believers of Christ? Are you a believers of Christ? Because you belong to Christ, anong dapat mong gawin? Maging good example ka sa magulang mo. Maging good example ka din sa anak mo. Maging good provider ka. Kaya nga, ang magulang na good provider, talagang strong ang kanya pong faith. Kaya, mga magulang, magtanim na magagandang bagay sa ating pong mga anak at sa tagdang panahon, aaniin din natin yan. At ang itatawag po sa inyo, you are a virtuous mother. You are a virtuous father. Naniniwala po ako, kaya pala walang maghihirap na JA1 people. You guys are good provider sa parents at sa inyong mga anak. Praise God! Kaya nga, kung hindi mo raw ipoprovide ang pangailangan ng iba, lalo tigit ang parents mo, kung mayroon kang kakayahan, nako, higit pa raw sa unbeliever ang halimbawa mo. May I see the hands of those people who are in love with Jesus? If you are in love with God, then you must love your mother and your father. Sige, come on, give glory to the living God. Dahil ang sabi ng Lord, sinungaling ka. How can you say you love me if you cannot love the person whom you can see? 1 John chapter 4, verse 19 and 20. Paano masabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung yung kapwa mong nakikita mo, hindi mo kayang mahalin, akong Diyos mo pa kaya ang iyong mamahalin? Now, let me give you the practical application. Naalala niyo po ba si Ruth? You need to express gratitude. Say, gratitude. Kailangan mong i-express yung matindi mong pagpapasalamat. Ang istorya ni Ruth, doon po sa Ruth chapter 1 verse 16, si Ruth po ay nabalo. Ang kanya pong mother-in-law na si Naomi ay nabalo din. Kaya sabi po ni Naomi, Ruth, anak, at ang iyong bilas, kayong dalawa ha, iiwanan ko na dito sa inyong lupain ng Moab at ako'y pupunta na sa aking bayan. Kaya hindi ko na kayo pwedeng isama dahil hindi ko na rin naman kayo mabibigyan na mapapangasawa dahil ako na may baog na rin, matanda na. Kaya maiwan na kayo. Alam nyo, sabi ni Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo ako'y sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira.
At kung ano man ang bayan ninyo, yun ang magiging bayan ko. Sabi niya. So makikita niyo yung gesture ni Ruth ay ganun na lamang niya i-appreciate ang kanyang mother. Ang Diyos mo magiging Diyos ko. At ang iyong pamilya ang magiging pamilya ko. Ang relatives mo ay magiging relatives ko. At walang makapaghihiwalay sa atin dalawa. Sabi ni Ruth. Alam nyo, in-appreciate mabuti ni Ruth ang kanya pong mother-in-law na si Naomi. Hindi po niya magulang yon. Siya lamang po ay manugang. Dahil po doon, inarin ni Ruth na tunay niyang ina si Naomi. At dahil po doon, si Ruth ay napagpala. Na-bless po siya, nagkaroon muli ng panibagong asawa, pero doon na po sa Judah, at si Ruth, ang siya naging lineage. Nagkaroon siya ng anak kay Boaz na si Salmon, at naging apo niya naman, ito pong si Jesse, at si Jesse, naging anak niya si David, at si David naman, naging lineage ni Jesus Christ. Napagpala si Ruth at naging blessing si Ruth hanggang sa descendant ni Jesus Christ, it is because minahal niya ang kanyang biyanan. Wow! Biyanan mo siya. Ikaw ay tinatawag niyang anak. Mga minamahal, huwag kayong mag-alala. Lahat ng inyong ginagawang maganda sa inyong mother, sa inyong biyanan, hallelujah, gagantimpalaan ka tulad na nangyari kay Ruth, mangyayari din yan sa buhay mo. Bakit? Ang nasulat ay nasulat na. Example itong si Ruth. Minahal niya ang kanyang biyanan. Hindi niya tunay na mother. Pero minahal niya. Hindi niya ito iniwanan. And in fact, kung pag-aaralan po natin ang naging boy ni Ruth, inalagaan niya ang kanya pong mother. Siya po ang nagtrabaho. Pinurubad niya ang pangailangan ng kanyang biyanan. At dahil po doon, umani ng limpak-limpak na pagpapala, ito pong si Ruth, na pangasawa niya si Boaz na napakayaman. At dahil po doon, masasabi natin, ang Diyos pala, hindi kailanman natutulog. Pinagmamasdan niya ang magagandang bagay na ginagawa mo sa iyong magulang. Say hallelujah! That's why huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Appreciate your parents, whether through words, act of service, or thoughtful gesture. Let her know how much she is appreciated. Kaya mga anak, please appreciate your parents. Appreciate your parents. Alam niyo, ako mismo, I always say to my mother, I love you. Tapos sabihin po ng inay ko, mahal din kita anak. Ang sarap pakinggan. Naku. Kaso nga lang, wala na mother ko. Ang huling narinig ko po sa kanya yung mahal niya ako. And after few days, umalis na po siya. Ngayon, di ko na narinig ang kanyang tinig. Pero natatandaan ko ang huli niyang tinig na mahal niya ako. At dahil sa mahal niya ako, 101%, she prayed for me, for my success in the ministry and in my family, which I have now. Amen? Praise God. Kaya, number 2, spend quality time. Woo, hallelujah. Spend quality time. Proverbs 23 verse 22. Proverbs 23 verse 22. Ang sabi niya, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Grabe na to. Huwag mo daw hahamakin ang iyong ina pag matanda na. Bilin ng Diyos yan, ha?
huwag mong hahamakin ang inay mo. Ulyanin na yan kasi dapat baka nagpipre kayo na mamatay na ang magulang ninyo. Baka ikaw ang mauna. Huwag papasok sa isip mo na sa pagod mo. Mayroon po ako nabalitaan, pero hindi ko naman sabihin ng pangalan kaya hindi ito marites. Alam niyo ba, sinabihan niya yung kanyang mother na kanya inalagaan dahil nabulag ang kanya pong ina. Sabi niya, sobrang ng pagod ko sa inyo. Dapat mawala na kayo. Pero mo yun. Alam niyo, namatay po yung mother niya. Hindi pa naman namamatay yung anak. Pero ngayon, mabubulag na rin. Why? Bulag yung kanyang ina, walang inaasahan kundi ang kamay ng kanyang anak. Tapos ngayon, sa sobrang pagod niya, sasabihin niya, mamatay ng kanyang ina. Alam niyo, ang hirap ngayon ng buhay ng tao na yon. Tapos, sabi ng kanyang ina, pagtiisan mo na ako, anak, malapit na rin naman akong mamatay. Ang tagal! In Jesus' name. Ako po. Huwag yung gagawin sa magulang niya yon. Yan ang sinasabi ng Book of Proverbs. Huwag mong pagwiwikaan ng masama ang iyong ina. Nakaintindihan tayo? Number 3, support and encourage. Encourage and support your mother in her endeavor and challenges. Mga minamahal, Colossians chapter 3, verse 20. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Sundin niyo po siya. Sinong gusto ma-bless ni Lord muli? Ipakita niyo yan, gawin niyo yan sa mga magulang ninyo. Anyways, ang mga magulang po natin na 60 years old pataas, malapit nang mamatay. Sus Mariosip ka naman, Bishop Park. Yun po ang totoo. Pag ikaw umidad na ng 60, pataas, between 60 to your death, hayaan mo ma-enjoy mo yung buhay. Huwag mo nang bibigyan ng sama ng loob ang magulang mo hanggang sa siya ay mawala. Mahalin mo siya dahil bakit? Yun na ang pagtatanim mo ng magagandang bagay na siyang aanihin mo naman sa iyong pagtanda. Taniman mo ang magulang mo ng kabaitan, pagmamahal at pagsuporta. Ang Diyos ay hindi hinto ang kanyang pagpapala sa iyo. Now, kapag sila ay inapin ninyo, magkakasakit sila, kayo din ang mapapagod. Dahil habang nabubuhay yan, mag-aalaga ka at mag-aalaga ka. Tanda mo sa Pilipinas, walang nursing home. Walang home care. Hindi, minabalitan ako sa Bawan na may nag-aalaga na daw doon. Parang iniisip mong ganon? No. As I close, nandiyan dyan ang mga mothers natin. Mother, I would say, ang mga magulang natin ay regalo ng Diyos sa atin. You are a mother, you are a gift to your children. Children, your mother is a wonderful gift of God to you. Treasure your gift. Love them all. Pero lahat po yan ay magagawa lang natin kapag mayroon kang matinding pagmamahal sa Diyos na buhay. Yan ang reason kung bakit we have to celebrate the Mother's Day. Praise God. Kung sino man, hindi ko alam kung sino nagpauso ng Mother's Day. Pero alam niyo, si Lord, will ng Lord talaga itong Mother's Day. That every May, nagsiselebrate po tayo to remember what God has done to us through our mothers.
Pwede bang tumayo po yung mga mother? Mga mothers, please. Tumayo lang po kayo. Mother lang, hindi kasama ang father. Now, mother, wow. Tingnan niyo naman ang mga mothers. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng mga mothers natin? Alam niyo, naalala ko, ginamit ng Lord ang mother ko para maisilang ang Bishop Art. Ginamit ang mga mothers para mag-produce ng mga doctors, ng mga engineers, ng mga missionaries, ng mga pastors. Kung walang ina, walang maisisilang sa mundong ito. Kaya ang tawag po sa mga magulang natin, lalo na sa mga babae, woman. Woman, it is because they have the womb. Mayroon silang bahay bata. Nilikha po sila ng Diyos para maging producer ng mga anak. Kaya sila po yung mayroon pong egg. That's why, kalimitan, manikinig kayo mabuti, kalimitan, mas mahaba ang buhay ng mother kaysa father. Ayon po sa statistics, mas mahaba ang buhay ng mother. Tanong niyo kung bakit. Isa pa po. Mapagmahal ang mother. Tumingin kayo sa akin dito. Mayroon pong nagkakasakit na mga bata. Sabi ng mother, mga bata, huwag kayong lalapit sa iyong kapatid. May sakit. Baka mahawaan kayo. So, hindi pinalalapit yung mga ibang anak niya. Pero bakit siya ang lumalapit at hindi siya nahahawaan? Kaya hindi nahahawaan ang mother ng sakit ng kanyang anak na nakakahawa. It is because of her love. Alam niyo ba na ang pag-ibig ang pinaka-immunity ng mother? Ang magulang na puno ng pagmamahal, ang taas ng kanyang immune system. Yan ang shield ng mother, kaya hindi siya nahahawaan. Kaya the more kang mapagmahal, the more kang protected. Pero yung mga madiriin, madaling mahawaan. Yan ang reason kung bakit mas mahaba ang buhay ng mga mothers. I will pray for you. I will pray for you. Hindi ko na kayo tatawagin dahil sobrang dami po ninyo. Magsisiksikan kayo din eh. Pero, the Lord is there. I'm going to pray for you. Taas yung mga kamay, mga mothers. This is the blessings of the Lord for you today. I am releasing unto you a very long, and healthy, satisfied life to every one of you. You who carry those children, those whom you give birth, binigyan mo ng buhay ang iyong mga anak
dahil dito sa iyong pagmamahal na ibinigay sa kanila, aanihin mo ito ng matinding kalusugan at kalakasan, at patuloy na bibiyaan ka ng Diyos ng napakaganda at mahabang buhay, at magiging masaya kang ina. Mamahalin ka ng iyong mga anak, at ang mga anak mo na nagkasala, patawarin mo, at sa pagpapatawad mo sa kanila, ikaw ay giginhawa at magbibigay ka ng matinding pag-ibig sa marami, at ikaw ay hahangaan at sasabihin nila, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, sapagkat ang pag-ibig mo ang siyang dumadaloy sa marami. Makakaranas ka ng iba yung pagpapala ng higit pa sa iyong inaasahan, dahil ang pag-ibig mong binibigay ay ginagawa mo ito sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos na dumadaloy sa iyo. Giginhawa ang buhay mo. Sabihin ninyong lahat ito, Lord, ang buhay ko ay paganda ng paganda. Ang buhay ko ay pasaya ng pasaya. Lord, ang buhay ko ay sa'yo lang. Pwede ba mga mother, sabay kayo na kayo kung nakapikit sa oras na ito, kung mayroon kang maalalang pagkukulang sa iyong anak, humingi ka ng tawad sa Diyos. Humingi ka rin ng tawad sa iyong mga anak kung ikaw man ay naging malupit sa kanila. At hayaan mo na ang pagpapatawad mo sa nagkasala sa iyong anak naman ang siyang maranasan mong pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Hindi ka perpektong ina, pero meron kang Diyos na perpekto na kaya kanyang baguhin sa iyong masamang ugali, kung mayroon man. Sa anumang mga bagay na pagkakamali mo sa iyong anak, ang paghingi mo ng tawad ay magdadala ito ng panibagong pagpapala sa iyo. Kaya patawarin mo ang anak mo, humingi ka rin ng tawad sa kanya, hayaan mo, ibuhos mo ang pagmamahal mo sa kanila. Ang pagtatanim ng pagmamahal sa anak, ang siya rin pag-aani ng pagmamahal sa ng mga anak mo. Lord Jesus Christ, I pray God, unite the whole family of these people. Bless them in a mighty way. Tumingin kayo sa akin sa oras na ito. Mga anak, pwede ba lapitan niyo yung mother ninyo? Yakapin niyo po siya. At sabihin mong, Lord, sabihin mo, ina-appreciate niyo yung mother niyo. Kung wala yung mother, wala po kayo dyan. Come on, embrace them. Say, thank you, Mom. Thank you, Mommy. Thank you. You are gift to me. Thank you, Mommy. At yun naman pong mga mother na wala po yung kanilang mga anak dyan. Kayo po mga kapwa mother, pwede bang kayo na lang dalawa magyakapahan? Sabi sa kanya, salamat, naging magulang tayo. Come on! Come on! Oh. At batiin mo na rin siya, Happy Mother's Day sa ating dalawa. Happy Mother's Day sa atin. Oh, ngayon naman, yung husband, lapitan mo yung wife mo. Sabi mo sa kanya, you are gift to me. Thank you
for being a lovely wife, a lovely mother to our children. Woo! Palakpakan natin ang mga mothers. Woo! Hallelujah! Mothers, this is the blessings of the Lord to you today. I pronounce you're strong and healthy. I pronounce you have a very successful family. You have a children who will be more brighter than you because of your good testimony to them. Hallelujah! Dinideklara ko din sa inyong lahat, magiging masaya kayong mga magulang sa inyong mga anak. Mangyari ito as I declare in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Magiging masaya kayo at walang maghihirap na mga mothers. Say hallelujah! This is my declaration to the mothers. Huwag na kayong uupo ha. Pinakahuling bibig kasing ko. As you celebrate your Mother's Day today, always communicate with your parents. Mga anak, always nyo iparinig ang word na, I love you, Mommy. I love you, Daddy. I love you, Mama. I love you, Papa. I love you, Tatay. I love you, Inay. Kung hindi man kayo sanay, magsanay na po kayo. Kasi yun naman talaga ang dapat marinig ng ating mga magulang. Amen? Baka sabihin nyo, alam naman ng nanay ko yun, alam ng tatay ko yun, kasi hindi lang gawa. Ayaw mo marinig nila ang laman ng puso mo. How you really appreciate them and love them. Amen? Okay, tumayo tayong lahat at maging mga anak, mga fathers. The Lord keep you and bless you today. Sabihin natin, Lord, Ikaw lang ang masunod sa buhay ko. Ikaw lang ang masunod. Tulungan niyo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Mabuhay ng puno ng pagmamahal. Na puno ng pagmamahal. Salamat po. Salamat po. Patawarin niyo po ako Patawarin niyo po sa lahat kong pagkukulang sa lahat kong pagkukulang sa inyo sa inyo at sa aking pong kapwa sa akin pong kapwa at sa aking pamilya. at sa akin pong Tulungan niyo ako, Panginoon. tulungan niyo, Panginoon. Mabuhay Mabuhay ng puno ng pag-ibig. Na puno ng pag-ibig. Salamat po. Salamat. To God be the glory. To God be the glory. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palapakan natin si Lord. Happy Mother's Day. God richly, superly bless you. God bless you all. Woo! Hallelujah. You may be seated, mothers. Celebrate your Mother's Day ngayon. Praise God.